Sandali lang ah. Antayin lang natin yung iba. Simulan na natin yung lesson. Paki-inform yung iba baka hindi pa nila alam. 2 minutes class. Start tayo. Okay, game. May darating pa ba? Kung wala na, simulan na natin. Hello? May tao ba dyan? Good morning, class. Kung wala nang darating, ilan ba kayo lahat? John Mark, ilan kayo lahat? Marami po kami, sir. Alam ba nila na nandun ba sila sa group natin? Wala silang Jesus. Okay. Alam po yata nila, sir. Di lang po yata nila mga pasok. Pakisabi sa kanila, yung announcement natin. Yung announcement natin nandun sa page. Doon nila makikita lahat ng mga posts natin. Send ko po yung link, Tungkol sir. sa subject. Sige, thank you. Balance schedule natin dito. (10:35) to 10:55. Start na tayo. Sabihin nyo sa iba, humabol lang sila. Ano natin? Nasend ko na po, sir. Sige, sige. Sandali lang ah. Loading pa. Standby lang kayo, class. Pinaglo-loading ko lang. Okay po. Marami pa pala sa inyo walang Jesus, no? Hindi pa lahat nabigyan.
Sila ba dyan, sir? Wala ko ng music. Okay, simulan na natin. Nakikita nyo na yung screen ko? Opo, sir. Opo, sir. Nakikita namin, sir. Merong maglola. Ito maglola na to, napakalapit talaga nila nung simula na maliit pa yung apo niya. Sila na lagi magkasama. Hanggang sa lumaki yung apo niya, ang pangalan ng apo niya ay Elizabeth. So ito si Elizabeth ay yun, napunta na sa eskwelahan niya, kolehiyo, dahil napakalayo niya dun sa tahanan niya. Kaya kailangan niya na mas malapit. Aalis na siya. Siyempre, nalulungkot yung lola niya, si Elizabeth. Yun, nandun na siya sa eskwelahan nila, nakakilala siya ng and then, siyempre malungkot siya. Tinawagin niya yung lola niya. Tapos para matulungan ako sa problema ko, dahil medyo malungkot ako ngayon. Yun ang sabi ni Alice. Ito ngayon yung lola niya, nagko-computer siya, pero hindi niya alam kung paano makakonekta dun sa application ng apo niya. Kaya yan, ano ba yung application na to? Ano ba yung mga dapat gamitin? Paano ito i-update? Ano-ano yung mga kailangan ko malaman? Wala siyang ideya. Sa resulta, mas lalo lang napaiyak yung apo niya. Kaya kung makikita niyo, masyadong naluluha yung apo niya. Ano ang moral lesson? Dapat natutunan ng lola niya kung paano gumamit ng computer at ng mga applications ito. Ano-ano ba yung mga websites? Ano ba yung mga antiviruses? Paano i-operate yung computer niya? So that matulungan niya sana si Elizabeth na mapahupa yung pagiging emosyonal niya at hindi madis. So, yan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Good morning. I am Sir Jerome, your ICT first quarter teacher, and this is your daily subject. So darating tayo sa punto ng buhay natin na kinakailangan natin matuto na gamitin yung mga innovation na dinudulot ng bawat tao. Sir, nawawala ka po, sir. Wide Web. Madali na lang. Hello, ano? World Wide Web. Ang meaning niya, abbreviation ay www. Tapos susundan niya na dot. Halimbawa ng mga browser. Opera, Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Siguro naman pamilyar na kayo dito sa mga to. Maraming mga uri na ito. Halimbawa, nababagalan kayo sa isang browser. Pwede kayong gumamit ng iba pa. URL. Ano ang meaning ng URL? Also known as a web address. And then it is a unique address of every website or web pages. URL meaning U, uniform. R, resource. L, locator. By entering a URL with the address bar to the browser and pressing enter on your keyboard, the browser loads the page link to the URL. Ang halimbawa na link, makulay, zoom. Halimbawa, nag-research kayo sa Google. May lalabas din mga links, mga websites. Halimbawa, kung saan kayo pamilyar, mga laro. Mga websites sa laro.
Halimbawa, League of Legends, Dota, Crossfire, mga ganun. Tapos pag click nyo yan, pupunta kayo sa website nila. Bookmark. Sino dito pamilyar sa bookmarks? Ang itsura niya, ito, di ba? Pag-click nyo, ano mangyayari? Yung kagandahan dito, sa mga bookmarks, pagka pinindot nyo yan, ilagay nyo na star, hindi na kayo mahihirapang maghanap pa ng website na pinuntahan nyo na nakaraan. Dahil minarkahan nyo na. Ang disadvantages ay, ayun, kung meron pa kayong ibang pupuntahan na website, pero yun yung lumilitaw, nadidistract kayo. Anong dapat gawin? Piliin nyo lang kung ano yung bookmark nyo. Search engine. Search engine is a web-based tool that enables users to locate information on the World Wide Web. Popular examples of search engines are Google, Yahoo, and MSN. Ito, search engine tawag yan. Ano ibig sabihin ng search? Search kapag maghahanap ka ng kung ano ba yung katanungan sa isipan mo. Engine, ito yung isang mekanismo o isang produkto na nagbibigay ng resulta na makakatulong para sa iyo. Internet search techniques. Ito, summarize lang natin. Try nyo, Control F. Pag nag-Control F kayo, nilalabas dyan na rectangle na maliit dito sa top ng screen nyo. Tapos, pag halimbawa, research nyo keywords. Pag tinype nyo ang keywords, ma-highlight yung mga salitang keywords. At kung ilang beses lumabas yun. Quotation mark. Pag nilagay nyo yan, mag-focus siya doon. Browser history, Control H. Pag kinontrol H nyo, meron din lalabas na mini tab. Nakalagay doon yung mga history na pinag-research nyo, kung ano ba yung mga sinearch nyo itong nakaraang oras. Control F, nasabi na yan. Ito time limit. Dapat paggagamit kayo ng Google, Yahoo, meron yan time limit. Kasi iba-iba yung mga resulta na binibigay nila. Halimbawa, yung Google, kung ano meron sa Google, yun yung wala sa Yahoo. Kung ano naman yung meron sa Yahoo, yun yung wala sa Google. Iba-iba. Kung wala kayong mahanap talaga, lipat kayo. Ask, Bing, yung mga browsers nyo, mga websites. Evaluating websites. Paano naman tayo mag-research kung ano ba yung mga pinakamagandang website sa lahat na gamitin nyo. To locate and get information, you will use CRAAP, CRAP. C stands for currency. Pag sinabing currency, ito yung halimbawa, up-to-date ba? Updated ba lagi yung website natin? Relevance. Pag sinabi relevance, yung website ba natin, tugma doon sa hinahanap natin na katanungan, yung mga sagot sa katanungan natin. Authority. Pag sinabi namang authority, ito ba mapagkakatiwalaan yung mga nagpo-produce ng website? Accuracy. Pangalawang A. Yung accuracy, nire-represent niya kung tama ba yung mga resulta. Kung pag binalidate mo ba, legit ba yung mga information na binibigay niya? Ang purpose. Letter P sa CRAP. Purpose. Halimbawa na lang, ano ba yung purpose ng website na to? Ang purpose nyo ba ay makakuha lang ng information tungkol sa'yo? Para halimbawa, bibigay siya ng information sa mga bumibili. Ng information tungkol sa mga customers. Tapos, yung purpose niya, gusto niya lang ba kumita ng pera? O gusto niya magbigay talaga ng information para sa'yo? Okay, ito basic na lang. Common web page buttons. Number 1, back. Number 2, forward. Ito, refresh. Yung pabilog na arrow. Home. Yung number 4, meron kayong isa-set up dyan. So may settings sa Google.
May makikita kayo doon na set up the home Chrome button para ma-redirect kayo doon sa ganito. Number 5, search. Pag pinindot na to, ang mangyayari, halimbawa may research kayo. Halimbawa, computer. Different type of computer. Research, lalabas yan. Pwede rin kayo gumamit na ito. Microphone. Para hindi na kayo mag-type. Diretso research yan. Number 6, bookmark. Ayan. Sinabi natin kanina. History. Ayan, 7. Number 8. Pag meron kayong i-print sa website. Commercial time. Ito. Commercial time pang pagising natin. Pero naghahabol tayo ng oras. Skip na muna natin yun. Okay, part 2. Computer maintenance. To keep your computer running smoothly, it's important to keep the files and folders organized. Unorganized directories are making it harder to find the files you need. In addition, unwanted files will gradually fill up your hard drive. Pag mag-delete kayo, anong gagawin? Meron dong transparent na basket. Kapag ni-right click nyo, pinindot nyo yung delete. Doon nyo makikita yan. Defragmenter, ano naman to? Yung computer natin, meron tong mga program naka-set up na script para sa kanya kung ano yung gagawin niya. Ngayon kung hindi naka-defragment yan, iikot siya ng iikot. Kaya yun ang dahilan kung bakit bumabagal yung pag-process, pag-loading ng application natin. Ngayon kung i-defragment natin, mas makakompress sa sequence yung pagkaka-program ng setup ng files natin at na ibabasahin ng disk natin. Okay, yan. Next, disk cleanup. Sa disk cleanup, meron yung sa bandang control panel natin. Sa control panel, pag click natin yung disk cleanup, may scan niya kung ano ba yung mga temporary files na dapat natin, yung pwede natin ma-delete para mapabilis pa yung takbo ng computer natin. Makakapag-free up tayo ng space sa hard drive. File maintenance. The routine charges, changes, upgrades, copies sa computer. Pag mag-maintenance kayo, simple lang. PC backup. Kadalasan pa mag-backup kayo, required dito na meron kayong CD drive. Para just in case na nag-backup kayo tapos nag-crash yung computer natin, at least meron kayong backup plan. Plan B. Next, select personal folders to copy from the personal folders and continue. Backup. So yun nga, yung backup, ang pinaka-purpose niya, halimbawa nag-crash, makakaligtas pa yung mga files natin. Ligtas pa kayo. Deleting unwanted files. Open my computer. Right-click on the drive that you want to clean and select properties at the bottom of the menu. Sabi na natin yan. Sunod. Updating antivirus database. Kapag sinabing antivirus, ito yung tinatawag na software na nakadesenyo para ma-detect yung mga computer viruses. Ano yung mga sikat na virus? Bawa yung bug. Yung I love you bug, worm, Trojan horse virus. Tapos mayroong mga software na nagpapanggap na search engine, yung pala virus. So advantages kapag meron kayong antivirus, save kayo sa kung ano man yung sisira sa computer nyo na virus. Advantages, pag wala kayo niyan, mangyari, yung halimbawa nag-research kayo na website, tapos pinaklik kayo, yung pala may patibong lang pala yun na website. Then na-infect yung computer nyo. Nagugulat kayo, nag-loading yung computer nyo. Lumalabas silang black na screen. Tapos, naglo-loading na kulay blue na bilog. Isang araw na, wala pa rin. So, ano ang dapat gawin? Pumili kayo na mapagkakatiwalaan na antivirus. Maraming free niyan. Manually update the application.
Antivirus nyo, pwede nyo i-set up yan na mag-update ng program. Depende dun sa kung kailan nyo gusto. Pwede nyo i-set up yan, schedule nyo. Number 2, check for updates. Meron bang available na update para i-upgrade to? Halimbawa, meron check your updates. Meron na bang bagong version to? Version 2.0, version, halimbawa, McAfee, ito, yan, Kaspersky. Yung mga different versions dyan na pwede nyo i-update. Number 3, manage automatic application update. Open your antivirus application and go to menu. Select settings. Ensure general is selected in the left panel. Click update. More options, mode update. Okay, kapag nag-setting na kayo ng pag-update, meron lalabas. Ano ibig sabihin nito? Na letter B. As when update is downloaded. Kung ba naklik nyo na? Kapag naka-auto-update na yan, i-notify niya kayo kung tapos na ba mag-update ng application niya. Sa letter C naman, i-notify niya kayo kung gusto mo ba mag-update kasi merong update na available. Pag manual update, wala nang notify. Ikaw na ang bahala kung kailan mo gusto. Ikaw ang masusunod. Activity time. Sa activity naman natin, class, pwede kayong sumagot. Number 1, ako na magbabasa. URL is very useful to identify the location of the information in the www. What does URL stand for? Anong letter? Anyone, class? Class 16. Number 1, anong sagot? May tao pa ba? Okay, number 1, letter C. Number 2. Which of the following term best describe as routine that changes, upgrades, copies, files on a computer? Anong sagot? Letter D. Number 3. Which of the following software is used to prevent, protect, and remove malware? Ano letter? D, sir. Letter B. Very good. Ganun. Letter D yan, letter D. Basta letter D yan. Kamali na. Number 4. Which of the following computer maintenance is best to apply that can scan and rearrange files, helps to speed up your computer? Ano sagot? Letter. Saan dyan? D. Banggit natin kanina yan. Letter D. Letter D nga ba? Letter po, sir. Mali. Letter C. Please clean up. Conclusion. Ano natutunan nyo ngayong araw? Kahit isa lang. Sino makakapag-share ng natutunan niya? Anyone? 16? Ano natutunan nyo ngayong araw? Kahit isa lang. Yung sa ICT po, sir. Okay. Another one. Meron pa ba? Yung sa Google din po, sir. Okay, thank you. And now, for our motivation for today, shoot for the moon. So even if you miss, you'll land among the stars. Quotation by Les Brown. Again, good morning, class. I am Sir Jerome, your ICT first quarter teacher, and this is your daily subject. Thank you and farewell. At yun lang para ngayong araw, class. Antabay lang kayo sa mga ganap natin sa Facebook page at sa Google Salamat Classroom. po, sir.
Mga activity natin, Salamat ano doon, po, para sir. hindi kayo mahuli. Salamat po, sir. Okay, thank you very much. Thank you po sir. Research nyo lang. Salamat po Thank sir. you Mga po, activity sir. natin doon. Huwag nyo kakalimutan Thank you, yung sir. Google natin. Salamat. Salamat din po sir. Salamat. Thank you po, sir. Salamat po. Bye sir. Thank you.